Yung sunod mga kababayan, no? Ano nga ba ito? Oh, Marcoleta. Ito na, yung pinaka natin, main topic, Marcoleta. Ano nga ba yan Ken, si Marcoleta? Mga kababayan, tuwang-tuwa po ang mga DDS ngayon na si Marcoleta na daw po ang may hawak ng Blue Ribbon sa Senado. Ang trabaho po ng Blue Ribbon ay siya po yung mag-iimbestiga, mangangalkal at mangangasiwa sa mga politician, ahensya ng gobyerno, pagmamayari ng gobyerno na ginamit sa hindi tama. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo si Guanzon. Ito mga Bantay na mo ha? Kung makuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat, mga kawatan kayo! Lagot kayong lahat! Lagot kayo, mga kawatan kayo! Sa Blue Ribbon Committee! Bantay na mo ha? Kung makuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat, mga kawatan kayo! Lagot kayong lahat! Sabi ni Guanzon, pag nakuha daw ni Marcoleta ang Blue Ribbon, sa Senate Committee, ang Blue Ribbon Committee sa Senate, lagot kayo mga kawatan. Sino bang tinatakot ni Guanzon? Sino ba ang kawatan? May narinig ba kayo na sa government ni PBBM, may nagnakaw? Meron po. Hindi ko na pangalanan. Sino po ba ang inisyo ngayon ng pagnanakaw? Si Sara. Ang mga DDS pumapalakpak kay Guanzon. Kasi daw galit daw si Guanzon kay BBM, hindi daw kay Sara. Hindi nyo ba inisip? Anong sabi ni Guanzon? Pag nakuha ni Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayo, mga kawatan kayo. Sino bang may isyong pagnanakaw ngayong korupsyon, ngayong pagbulsa at paglustay? Si BBM ba? Sino ba ang may isyong impeachment? Si BBM ba? Si Lustay po. So si Lustay po ang lagot. Bakit? Kasi ganito po mga kababayan. Kapag hawak po yan ni Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Committee na tagapangasiwa or pag-imbestiga sa mga katiwalian, korupsyon at kabulastugan sa mga opisyalis ng gobyerno at sa mga sangay ng gobyerno. So ngayon mga kababayan, hindi nyo ba naaalala na si Sara po ngayon ay naka-float, naka-floating po siya. Sa August 6, itutuloy po at pagdidibatihan at pagbubutuhan kung matutuloy ang trial o hindi. Kailangan kumuha ng 20 kasenador na bumoto ng no. Pag hindi umabot ng 20 ang bumoto ng no, ibig sabihin, tuloy ang impeachment trial. Nako, aabot kaya 20, mga kababayan? Hindi aabot 20 yan. Mahihirapan nga sila sa 15. Yung 20 pa kaya? Nako po, mga kababayan. Sabihin natin 13, okay pa. Pero yung 20, lo. So ito pakinggan ninyo mga kababayan. August 6 po. 1 po ngayon, 2 na bukas. Ilang araw na lang, August 6. Pagpatuloy, pagdidibatihan at pagbubutuhan itong impeachment. Nako, mga kababayan. So wait lang wait lang. Ito, hanapin natin. Pero bago ko sa inyo mga kababayan, ipapanood ko lang muna sa inyo yung sabi. Pinitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. Kung hindi panindigan ni Marcoleta yan, mga kababayan. Kung hindi niya panindigan, imposible naman na exempted si Sara Duterte dito. Imposible na si Marcoleta sasabihin niya na hindi natin imbestigahan si Sara. Talagang tatanggalin siya, pagiging Blue Ribbon.
committee chairperson dyan, mga kababayan. Kung hindi ituloy ni Marcoleta ang investigasyon dyan. Kasi ito po ang sabi, mga kababayan. Kailangan daw po, mga kababayan, na wait lang, wait. Kailangan daw po na umabot ng 20. Nais ituloy ang butuhan. Ito po Lutein Gumi. Wait lang, may ads Isang pa. candy na Pakinggan nakakatulong ninyo, sa ha? mga nakakaranas ng Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador UNTV po ito. is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. To abide by the ruling. Hilot-hilotin nyo si Marcoleta, ha? Mayorya ng mga senador ay susundin ang Supreme Court ruling na labag sa saligang batas at walang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada batay sa caucus o pagtitipon ay sinagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Lunes. Paliwanag ng mambabatas, pagdedebatihan at pagbobotohan ng Senado ang usaping ito sa Senate plenary session sa August 6 gaya ng napagkasundoan nila sa caucus. May caucus na pala, mga kababayan. So, ibig sabihin po ng caucus, nag-uusap-usap na pala sila na pagbubutuhan at pagdidibatihan. Ibig sabihin, yun po ibig sabihin ng caucus. Ang caucus po, yun po yung pagmi-meeting, pagsasama-sama or isang pagpupulong. So, meron na palang nangyari. So, ngayon mga kababayan, continue natin. Ngunit mababaliwala ang pasya ng Senado sakaling magbago ang desisyon ng Supreme Court at katigan ng magiging motion for consideration o MR ng House of Representatives. Yung caucus na yan, mga kababayan, meeting or assembly or pagpupulong, mawawalan daw ng visa yan. Ang pagbubutuhan ng 20. 20 ka senador kasi kailangan bumoto ng yes, i-cancel. No, patuloy. Pag sinabing ipatuloy, buboto ka doon, yes. Pag sinabing hindi ipatuloy, buboto ka no. Kailangan 20 ang magno at di ko alam kung ilan ang kailangan na mag-yes. Basta kailangan umabot ng 20 no, hindi matuloy ang trial. Ang problema ngayon, kung ang ipinasa ng Congress doon sa Korte Suprema na tawag dito, motion for reconsideration na ituloy, so automatic, mawawalang visa yung 20, ituloy pa rin ang trial. So walang takas dito si Sara. Pag kinatigan ng Supreme Court ang motion for reconsideration ng House of Representatives na ituloy nyo yan. Hindi pwedeng ganyan. So tuloy ang trial. Ngayon, pag hindi kinatigan ng Supreme Court ang motion ng House of Representatives, so tuloy itong 20, kaya kailangan 20 na no para hindi matuloy. Paano kung hindi umabot 20? Ngayon, ito mga kababayan, bago ko ipagpatuloy ang video na to, basa ko na Basa ko na. Naalala nyo ba na sa Senate President, magkaiba ng suporta si PBBM at si Lisa? Ma'am Team Ace, Miguel of shoutout. Napansin nyo? Sa Senate President, magkaiba ng manok si PBBM at si Lisa. Hindi ba kaya nilalaro lang? Ito ako ayaw kong pangunahan Hindi ba kaya maraming galit kay Cheese Escudero, maraming galit kasi ganito, maraming ganyan kasi dinili, ganon. Hindi ba kaya nilalaro lang ni Cheese? Ito, opinion ko lang to. Hindi ba kaya pinasakay lang ni Cheese? Ang mga DDS sa kanya na kunwari doon siya kay Sara, dinili niya kasi ganun. Hindi niya inisip, malakas si FL, malakas si Cheese kay FL Lisa. Ito tanong ko lang mga kababayan. Ito, sa totoo lang mga kababayan, alam nyo kung bakit ko sinabi na nilalaro lang ni Cheese Escudero ang mga DDS? Alam nyo kung bakit? Ito sa katapusan ng video na to, magulat kayo. Sa huli ng video na to, ng UNTV News, magulat kayo. Magulat kayo, tingnan nyo Kasi ang balita ng Bilyonaryo News, ang manok daw ni PBBM, si Tito Soto.
for Senate President. Ang manok daw ni F. Elisa, si Chis Escudero, for Senate President. Bantayan ninyo yung huli ng video na to. Eto. Kahit na ba mag-decide kami? Like, pag inutusan kami na ituloy, itutuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. Para naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi pa maituturing na pinalang desisyon ng SC hanggat hindi nare-resolba ang ihahaing MR ng Kamara. Kaya kung susunod niya ang 19 senador sa Korte Suprema, dapat ipagpaliban muna nila ang anumang botohan sa dismissal ng impeachment case. Sabi nga ni F. Elisa nung in-interview siya ni Katunying, kung kayang gawin ng grupo ni Maharlika yan sa amin, take note, Presidente, ang asawa ko, kaya ko ring gawin yan sa kanila. Take note ito ulitin ko sa inyo. Ang sabi ni Katunying kay F. Elisa, kung kayang gawin ni Maharlika o kung sino man ang nasa likod ni Maharlika na siraan ako, siraan si PBBM, tandaan nila, Presidente ang asawa ko, kaya naming gawin yan sa kanila. Hindi lang kami pumatol kasi nga mas unahin namin ang taong bayan at pagtatrabaho at pagsiservisyo kaysa sa chismis na yan. Kung kaya ni Maharlika at nang nasa likod ni Maharlika na siraan kami, take note, Presidente ang asawa ko, kayang gawin kahit ano. Ayaw kong pangunahan, mga kababayan. Basta bantayan ninyo ang huli dito sa video na to. Tuloy! Hanggang sa maresolba ang MR. Isa si Pangilinan sa 4 na senador na pumirma sa resolusyon na naglalaman umano ng mga payo ng former justices kung paano magpapatuloy ang Senado sa kaso ng impeachment. Sinabi naman ni Senate President Francis Chis Escudero na may resolusyon man o wala, napagkasunduan na ng mga senador sa caucus na sa August 6 na pagdedebatihan at aaksyonan ang issue ng impeachment sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema. Rinig nyo? Narinig ninyo? Narinig nyo anong sabi ni Chis Escudero? Mga kababayan, walang saysay yung Supreme Court ninyo. Ito si Chis Escudero ang nagsabi. Pakinggan nyo Sa resolusyon na naglalaman umano ng mga payo ng former justices kung paano magpapatuloy ang Senado sa kaso ng impeachment. Chis Escudero. Sinabi naman ni Senate President Francis Chis Escudero na may resolusyon man o wala, napagkasunduan na ng mga senador sa caucus na sa August 6 na pagdedebatihan at aaksyonan ang issue ng impeachment sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema. Diba? May resolusyon man o wala, tuloy sa August 6. Ay nako, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko kasi nilalaro lang kayo. Mga DDS, huwag kasi. Diyos ko. This is politics. 6 na naman, akala ko 4. Sabi ko sa inyo mga kababayan, politics kasi, parang dama yan. Parang chest yan. Pag na-checkmate ka yan, putang ina ka. Alam mo, pinaglalaruan tayo Doon ko na-realize si PBBM, si Tito Soto. Si F. Elisa, si Chis Escudero. Diba? Di sana pinag-initan na ni PBBM si Chis. Yan, sabi nga ni PBBM, hindi ako mangialam dyan. Bahala na ang Senado dyan. Pero anong sabi ni Chis Escudero? Sa resolusyon na naglalaman sabi nung balita yan, payo ng former justices kung paano magpapatuloy ang Senado sa kaso ng impeachment. Sinabi naman ni Senate President Francis Chis Escudero na may resolusyon man o wala, napagkasunduan na ng mga senador sa caucus na sa August 6 na pagdedebatihan at aaksyonan ang issue ng impeachment sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema. Asher Cadapan Jr., UNTV. Diba?
Alaken, same thoughts kayo ni biyahe ni Koy. Sinabi din eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ay nako. Ay Ma'am Team Ace, maraming salamat sa iyong $20 super chat. Praying for the truth and justice to prevail in the Philippines. Happy weekend to all. God bless you always. Salamat po Ma'am Team Ace sa iyong super chat. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nilalaro sila ni Chis Escudero. Ngayon, pag narinig to ng mga DDS, isi-share nila, tignan mo yung live ni Kento, sinabi niya na si Chis daw. Parang, siyempre, pinag-initan niyo si Chis noon. Sabi nga ni F. Elisa sabi nga ni F. Elisa, yung mga ginawa nila Maharlika sa amin, kaya ko din gawin yan. Take note, presidente ang asawa ko. Kaya nga nila, kami pa hindi presidente. Ikaw yung pinaka-powerful. Ikaw yung pinaka-mataas. Pero hindi namin, hinahayaan na lang namin ang issue na yan. Unahin namin yung taong bayan kaysa dyan. Pero kaya namin gawin yan. Eto Ay nako. FL Lisa to Maharlika Katunying. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya nga ni Maharlikang siraan. Kaya din sumira. Hindi. Dito tayo sa TikTok, huwag tayo sa YouTube kasi mahaba eh. FL Lisa to Maharlika Katunying. Si Maharlika. Maharlika. Opo. I met Maharlika in Pakinggan ninyo, ha? 1997. We were still in Ilocos. Mhm. Her name, can I come to your house? So she came. I didn't know her from Adam. Video. That was, I think Bong was governor pa din. Nga po. And then, during elections, she was there. Then bigla na lang gumanon. Sabi ko, okay, if that, wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Let me put it that way. Huwag mo na patulan. But is You it... know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally Pakinggan unhappy. ninyo. Diba? Tayo, unhappy ba tayo? Tawa lang tayo ng tawa. Opo. Pero alam niyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw may nagre-repost. Hindi naman kakaunting tao ang madaling maniwala sa Pilipinas. Don't you think Opo. there's a designed Yan effort? ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba? Of course. Nga po? Sino gumagawa niyan? Sino po? Tanungin ko sa'yo. Sinong Is gumagawa? it all about money? Nasa likod ni Ito na Maharlika. lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay Diyos ko, Kita nyo? Kung kayang gawin ni Maharlika yan, at yung nasa likod ni Maharlika na binayaran siya para siraan ang presidente, sa tingin ninyo hindi kayang gawin ni First Lady at ni President BBM yan? Yung ginawa nila? Presidente si Marcos. Siya ang powerful. Lahat kaya niyang gawin. Rinig nyo sabi ni FL? Ayan Pierce sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganun. Si Maharlika. Diba? Sa tingin ninyo, hindi kayang gawin ni Lisa yan. Kung siniraan si PBBM si Lisa nang nasa likod ni Maharlika, sino bang nasa likod ni Maharlika? Di ba DDS sila? Sinong nasa likod? Malamang si Lustay. Si Lisa pa, hindi kayang gawin. Magtawag ka lang ng press con dyan. Bagsakan mo agad yan. Tapos. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag ang salop napuno, siyempre tatapyasan mo, di ba? Puno na eh. Ayaw lang patulan ni F. Elisa. Ngayon nga, Ma'am Herskri, punong-puno na yung salop eh. Sabi nga ni PBBM noon, kung ang presidente ng Pilipinas ay kayang pagbantaan, paano pa ang ordinaryong Pilipino papalagan ko yan? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ang salop punong-puno na, tapyasan mo.
tapyasan mo na. Kasi puno na eh. Di ba? Alam mo yung tinapalan mo na ng tinapalan, tumutulo pa rin. So anong gagawin mo? Tanggalin mo yung lumang bubong, palitan mo ng bago para hindi tutulo. Di ba? Sa akala ko ba si Digong magaling sa politika, sa larangan ng politika? Sabi ko nga sa inyo, the game changer. Di ba? Pag puno na ang salop, kalusin mo, tapyasan mo. Hindi po pwede. Araw-araw ka ng binastos. Araw-araw ka ng sinaksak. Haharap ka lang, tatalikod konti, sabihin mo, yes, ang sarap. Siyempre, minsan sasabihin mo rin, ang sakit kaya? Hindi ka gaganon? Hindi mo sisikohin? Kung merong taong laging nanunusok sa likod mo? Ulitin mo 1, 2, 3, pag masakit, sikuhin mo na. Di ba? Kaya sa tingin ninyo, pag hindi umabot ng 20 kaboto yan, tuloy ang trial, tatanggihan pa ni Marcoleta yan? Di ba? Yun mga kababayan, tandaan ninyo. Sabi ko nga, kahit sa ordinaryong tao, huwag kang magtiwala sa ibang tao. Sa sarili ka, magtiwala sa sarili mo. Ako naranasan ko na yan sa mga kaibigan ko. Kaya wala akong masyadong pinagkatiwalaan sa lahat ng mga kaibigan ko nakakasama. Kasi pag nagchismisan kayo, yung pinag-usapan ninyo, sinumbong doon sa pinag-usapan nyo, di ba, ma-midnight? Alam ni ma-midnight yan. Di ba? Ako mismo alam ko yan. Kausap kami ngayon. Nagulat ako yung kausap namin nagalit sa akin pagkabukas. Bakit? Kasi yung kausap ko, sinumbong pala yung bawat usapan namin. Ganon. Huwag kayong magtiwala kayo mga DDS. Huwag kayong magtiwala kay Cheese. Grabing tiwala ninyo kay Cheese, Oy, good morning Ken. Paki-greet naman ng happy birthday si Mudra. Everyday kanya pinapanood. Rebecca Pauli. Thank you. Ingat. God bless. Salamat po Ma'am Nori and kay Ma'am Rebecca. Ayun, Pauli. Happy birthday po Ma'am and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings and mag-ingat ka po palagi, no? Huwag masyadong magpa-stress. Happy birthday po. Thank you so much sa araw-araw na pagpapanood sa ating live. Thank you so much and happy birthday. So, yun po yun, mga kababayan. Kahit ako, kahit kayo, alam nyo yan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Di ba? Alam nyo yan. Huwag kayong basta-basta magtiwala sa kapwa ninyo. Ngayon, DH ka. Kasama mo ibang lahi. Mama ko naging DH din. Alam nyo ang sabi ni mama? Mas pinagkatiwalaan ko pa yung ibang lahi kaysa kapwa ko Pilipino. Bakit? Meron siyang kasamang katulong, kapwa Pilipino, pag nalit siyang umuwi, hindi siya binubuksan ng pinto. Pero yung kasama niyang katulong na Nigerian, yun pa yung nagbubukas sa kanya. Pero laging nilalait nung kapwa niya Pilipino na katulong na mabaho daw yung Nigerian. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayo magtiwala sa kapwa niyo Pinoy. Mas magtiwala pa kayo sa ibang lahi kasi mas concern pa yan sa inyo. Diba? Ma'am Jana, Ma'am Arlene, sinong nakarelate dyan? Diba? Si mama nga, ginupit yung damit. Ang napagbintangan ni mama, yung Nigerian, yung pala ang nagupit. Yung kapwa niya, Pinoy na katulong. Bakit? Inggit sa kanya kasi daw tumaas ang sahod kabago-bago pa lang. Ang gaan-gaan daw ng trabaho ni mama, nagbantay lang ng matanda, magpapakain. Yung kasama niya, tagaluto, tagalaba. Galit na galit, inggit na inggit. Kaya ngayon, mga DDS, hindi nyo ba nakuhaan ng aral yan? Huwag kayong basta-basta magtiwala kay Cheese. Baka darating ang panahon. Si Cheese Escudero, kakampi kay PBBM yan. Good luck sa inyo. Di ba? Ay, nako, mga kababae. Kasi syempre, 20 ka senador ang kailangan bumoto na ituloy. So syempre, tuloy ba o hindi? Or yes or no? Pag sinabing no, umabot ng 20, walang impeachment trial. Paano kung hindi umabot 20? Sige nga. Imposible na aabot 20 yan. Tignan natin, mga kababayan, kung hindi ba si Marcoleta mapipilitang ituloy yan.
Ito. Pakinggan natin, panoorin natin, sino-sino ba yung mga senador na against sa impeachment. Siyempre may tali tayo dito. Ayan, lakihan natin ha. Yung kulay green, yan po ang nagsabing tuloy, yes. Yung kulay red, yan po yung nagsabing no. Yung kulay black, yan po yung nagsabing undecided sila. Bilangin natin ha, ilan ang senador? 23. 23 lang kasi si Sani Angara nasa DepEd ngayon. So 23 na lang sila. Ang pro-impeachment or tuloy ang impeachment, ito yan. Tito Soto, Villanueva, Hontiveros, Pangilinan, Aquino, Tulfo. So 7 sila. Ngayon, bilangin natin yung ayaw. Chis Escudero, Bato, Aimee, Padilla, Subere, Gatchalian, Bongo, Cayetano, Marcoleta, Ejercito. So, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sila. 1, 2, 3, 4, 5 yung undecided. Sabihin natin 10. Pasok na yan. Pasok na yung 10. Dagdagan natin Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano. So, 13 na sila. Idagdag pa natin si Lapid at si Loren Regarda. 13, 14, 15 na sila. Paano mo iaabot 20 kung ito palang aayaw na? Di ba? Oo, ma-midnight. Ayan, salamat. Mag-ingat ka po. Tsaka, pasensya din po sa mga nakaraan. Alam mo naman. Ngayon, alam mo na. Yeah? Tingnan mo tingnan nyo. Paano aabot 20? Yan, ito 15 pa lang. Ito, nagdadalawang isip. Ito sabihin natin si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva aayaw dyan. O 16 sila. Paano nila hihilutin itong dalawang Tulfo, Bam Aquino, Kiko, Risa at Soto? Sige nga. Paano nila hilutin to? Tanggalin natin si Villanueva, isali natin doon 16 sila. Paano tong 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi aabot 20. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. Good luck! Tagumpay! Marcoleta, mapipilitan ka talaga. Ma-midnight, salamat. Mapipilitan si Marcoleta dyan, sabi ko sa inyo. Imposible. Di ba? Blue Ribbon Committee siya. Talagang iimbestigahan niya yan. Hindi niya pwedeng anuhin yan. Kaya sabi ko sa inyo, mga DDS, mag-isip na kayo. Sabihin natin 15. Yung undecided, isali mo na sa 10 na anti-impeachment. Paano yung 7? Kasi kailangan 20 daw na boto ang kailangan na hindi ituloy. Pag hindi umabot 20, good luck. Wala kong alam mga kababayan, basta 20. Hindi naman sinabi doon na pag hindi umabot 20, hindi pa rin matuloy. 20 nga daw Hindi so yun ang huli, mga kababayan. Ito po. Tapos na tayo dyan kay Marcoleta Basta abangan natin mga kababayan kung anong sunod dyan sa 20. Baka 15 ang bumuto, tapos yung the rest ayaw, tuloy. So ito yung sunod mga kababayan. Ano nga ba ito? Actually mga kababayan, ang sunod po ay itong pagkadawit ni Bongo at ni Chis Escudero sa Supreme Court. Ito mga kababayan. Ano nga ba ito? Kung naalala ninyo mga kababayan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, bago idineklara itong unconstitutional ang impeachment ni Sara ng Supreme Court, may binasa na ako ng gabi pa lang. 13 lang magno, hindi natuloy, wala na. Sabi ni Ma'am Ims Maka, hindi ma'am, 20 daw ang sabi. 20 ang magno. Kasi pag 13, yan po yung nililitis nila yung trial, tinapos na nga ng Supreme Court. So ngayon, ituloy kung kailangan 20 daw ang boboto. So ngayon, mga kababayan, ang sabi, bakit si Bongo at si Chis Escudero dawit dito sa impeachment ni Sara sa Supreme Court na meron daw hocus pocus? Ito na.
Nako, mga kababayan. Kung naalala ninyo, di ba, bago idineklarang unconstitutional, nagbabasa ako na bakit ganun? Hindi pa idineclared na unconstitutional, may lumabas na. Ito FB post. Pakinggan ninyo mga kababayan. May ads